Arestado ang 5 magkakaanak na tila ginawang family business daw ang pagbebenta ng shabu sa Malolos, Bulacan. Ang mga nasabat na droga inilagay pa sa paketeng may label na dried fruits. Balitang hatid ni James Agustin. Sa isang bahay sa Barangay Tikay, Malolos, Bulacan, naaresto ng mga operatiba ng PIDEA. Ang 2 babae, 3 lalaki sa kinasalanan drug bypass operation. 7 kilo ng shabu ang nakita nakasilid sa foil na may Chinese characters at may label ng dried fruit. Nagkakahalaga ang droga ng 47.6 million pesos. Ayon sa PIDEA, isa sa mga babaeng sospek ay dati nang nakulong dahil sa kasong may kinalaman din sa droga. Napansin natin na bumabalik sa kanyang dating gawain at upon surveillance, nakita natin na malaki pa rin yung galaw niya. So doon nagsimula talaga yung pagkasa natin ng bypass operation. Sabi ng PIDEA, kabilang sa area of operation ng mga sospek ang Bulacan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Ang pagbebenta ng droga tila family business na raw ng mga ito. Base nga sa aming pag-iimbestiga, magkakamag-anak ang mga ito. Ganon din yung nobya ng isa sa mga suspect. So technically, hindi sila basta small time lang na gumagamit sa loob. Hindi ito isang drug din. So talagang nakuha natin isa sila sa mga pinagmumula ng droga doon sa area. Sinusubukan pa namin makunan ng pahayag ang mga sospek na nakakulong ngayon sa PIDEA headquarters. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagka-landslide sa ilang lugar sa Cordillera Region nitong weekend dahil sa pag-uulan. Pansamantalang isinara sa trapiko ang kalsada sa Barangay Asiga, Pinukpok, Kalinga dahil sa gumuhong bahagi ng bundok. Agad nagsagawa ng clearing operation sa lugar. Humambalang din ang mga tipak ng bato, sangkatutak na lupa at mga nabuwal na puno sa kalsada sa bahagi ng Piong sa Hingyon, Ifugao. Partikular na naabala ang Nalodan section ng Lagawe-Banawe National Road. May pagguho rin ang lupa sa Upper Pitawan, Hingyon, Ifugao at sa Hukab section Lagawe, Ifugao. Nagka-rock slide din sa Sadanga Mountain Province dahil sa masamang panahon. Naperwisyo rin ang kalsada sakop ng Barangay Tonglayan na Tonin Mountain Province. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Cordillera ay epekto ng easterlies. Ngayong Lunes, shear line ang nakaapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon, amihan naman sa Extreme Northern Luzon at Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang umiiral sa Southern Mindanao. Malaking bahagi ng bansa ang uulanin sa mga susunod na oras kasama ang ilang panig ng Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Sa mga may sasakyan, habol na sa pagpapakarga dahil may nakaambang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 80 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina at diesel. May 10 centavos namang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Yan po ang unang price hike sa diesel at kerosene matapos ang 3 linggong sunod-sunod na rollback. Panibagong hike naman yan para sa gasolina matapos ang rollback noong nakaraang linggo. Sa Miyerkules, diringgin ng LTFRB ang petisyon na itaas sa 15 pesos ang minimum na pasahe sa jeep. Ayon sa LTFRB, ito ang petisyon na nakabinbin pa noong 2023 kung kailan nagbigay ang board ng provisional increase sa pasahe. Piso lang ang pinayagan dagdag noong October 2023, kaya naging 13 pesos ang minimum fare sa traditional jeep. 15 pesos naman sa mga modern jeep. Sabi pa ng LTFRB, sinusuri nila ng maigi ang petisyon at kabilang sa tinitingnan nila ang presyo ng mga produktong petrolyo, inflation, epekto nito sa ekonomiya at pati na ang budget ng mga commuter. Nahuli sa Rodriguez Rizal ang isang dating miyembro ng New People's Army na sangkot daw sa ilang krimen. Sabi ng akusado, hindi lahat ng ibinibintang sa kanya ay totoo. Balitang hatid ni EJ Gomez. Let's go.
Sinalakay ng Rodriguez Police ang compound na ito para arestuhin ang lalaking kabilang sa most wanted persons list ng Calabarzon dahil sa mga kasong murder at robbery. Ang 52 anyos na target na corner ng mga pulis sa isang landfill area sa Barangay Mascap. Naharap si alias Commander Ka Arnel sa patong-patong na mga kaso na isinampa sa loob ng mahigit 15 taon. Meron tayong nakuha na 2 warrant na 2 kaso ng murder and then 4 na robbery. And then nakalagay pa doon sa ating e-warrant, no, ay meron pang umaabot ng 20 yung kanyang warrant. Sa investigasyon at pag-amin mismo ng akusado na pag-alamang dati siyang miyembro ng New People's Army. Ni-reveal niya na nagkaroon siya, naging party siya nung naganap na ambush noong 2009 dito sa may Macabod, Barangay Macabod. Kasama rin siya sa pag-ambush na nangyari noong 2010 naman dito sa Antipolo. 4 ang namatay at 6 yung sugatan. Umamin din ang akusado na isa siya sa mga lider ng kanilang grupo. Yung karanasan ko pong una, 1999, yung na depensiba po kami sa isang kampuhan. Pinasok po kami ng mga kaibigan ng mga 16 IB ng madaling araw, kaya namatayan po kami doon ng 2. Nagkabarilan po. Noong 2020 o 5 years ago, ay nag-attempt na siyang mag-surrender sa Philippine Army na nakabase dito sa Rodriguez, no? At hindi nga lang nag-process dahil ayon sa kanya ay biglang na-pull out yung army na nakabase during that time. Sagot ng akusado ukol sa mga patong-patong na kasong murder, frustrated murder at robbery. Hindi, ang ilan po doon, totoo, pero yung doble-doble po na pagpatay at saka yung pang-hold up, ayun po ang hindi ko masasagot po dahil hindi po ako kasama sa aktual po niya. Kasinungalingan niyang bintang na yan. Patuloy ang pag-verify ng pulisya sa mahigit sa 20 warrant pa na isisilbi sa akusado. Nakadetain siya sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May panibagong minor phreatic eruption ang Bulkan Taal kahapon ayon sa PHIVOLCS. Nagtagal yan ng 4 na minuto. Bukod dyan, 2 volcanic earthquakes kabilang ang isang volcanic tremor ang naitala sa bulkan. Aabot naman sa mahigit 400 tonelada ng asupre ang ibunuga ng Taal kahapon. Sa kabila ng minor phreatic eruption ng Taal, nananatili sa Alert Level 1 ang babala sa bulkan. Nasa Alert Level 3 naman ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Aabot sa 32 volcanic earthquakes ang naitala sa bulkan sa nakalipas na 24 oras. Mahigit 4,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng Canlaon.